What's up mga kabiyahe? Maraming nagtatanong, no, nakita ko sa Facebook kasi noon nag-research ako bago ako nag-set up nito. Maraming nagtatanong kung paano nga ba mag-attended mode sa ganitong klaseng inverter kasi wala ang One Solar HSI hybrid solar inverter na One Solar yung brand. So as of now, ginagamit ko yung unattended mode niya, yung number 4 sa PO1. So iwan ko kasi first time ko gumamit ito. Yung PV niya hindi nakailaw, pero pag inon ko siya, iilaw yung PV niya at nagcha-charge siya. Pero naka-on naman yung breaker natin sa PV. Pero ewan ko kung nagcha-charge ba to siya. Wala naman naka-indicate na PV, pero antayin ko mamaya kung mag 2% ba, mag 13.2 ba siya. So kung nag 13.2 siya, ibig sabihin nagcha-charge siya sa PV kahit na hindi umiilaw yung PV. So matik pag aabot yan ng 13.6 ay automatic mag-on yung inverter. Bali, unattended mode yung ginamit ko ngayon na PO4 kasi marami kasi nagtatanong. So, mamaya balikan natin kung mag 13.2 ba siya. So, yo, what's up mga kabiyahe? So, confirm sa unattended mode, no? So, kanina 13.1 yan. So, kahit na hindi nakailaw yung PV, ibig sabihin nag-charge pa rin yung battery. Ngayon, ito nga pala ang attended mode ng One Solar HSI Hybrid Solar Inverter. 12 volts, 1,200. So, para sa inyo to. Unattended mode, PO1, number 4 sa settings. So, ang low voltage disconnect ko dito, 12.5. So, naglubat siya, kaya nag-standby mode na siya. So, ang set ko nito ay 13.6. Magre-reconnect na siya. At ito naman, ang 13.4. Ito yung battery natin ngayon. So, papakita ko sa inyo. No, sa PV, hindi yan nakailaw. Lahat hindi yan nakailaw. So, ibig sabihin, nakala ko na hindi magcha-charge yung battery ko kasi hindi nakailaw yung PV kahit naka-on yung breaker natin. At medyo umaulan naman ngayon pero nag-charge pa rin yung PV. So, kanina 13.1 yan. So, iniobserbahan ko talaga. At ngayon, 13.4 na siya. Yan yung 13.1 kanina. Tapos ngayon, 13.4 na siya. So, ibig sabihin, kahit hindi nakailaw yung PV, nag-charge pa rin yung battery natin. At pag na-reach yung 13.6 na voltage reconnect natin, automatic po mag-on yung ating inverter at hindi mo na kailangang i-manually on siya. So, ibig sabihin, kahit na wala ka sa bahay, automatic siya mag-on. At hindi ko ginamit yung AC muna kasi tinest ko kasi ito. Kasi pag nag-AC ako, iilaw to sila lahat. Tapos, yung AC yung magdadala ng ating load. So, in-off ko talaga siya. So, ayun. Meron tayong external ETS. Actually, meron tong internal ETS. Gamit ko siya kahapon, ginamit ko siya kasi ito yung first day na talagang fully operational na siya. Pero nagtitest muna ako sa unattended mode kasi yun yung kasi mga tanong ng iba. So ngayon, hopefully na nasagot ko na siya. So ito naman yung ating external ETS. Naka-manual pa siya kasi gusto ko munang i-fully charge talaga to. Magiging 14 something bago ko siya i-fully operational talaga. So, ayun, this is biyahe ni Rans. Kung gusto niyo malaman paano ko to sinet up kasi wala ko alam sa electrical talaga. Zero knowledge talaga ako kasi takot ako sa kuryente. Pero naisipan ko talaga na dito. Kita yung CR namin. So, naisip ko na talagang inalaw ni Lord na magkaganito ako. At thank you so much also to Sir Dave na tinulungan niya ako dito sa akin set up kasi hingi ako ng kanyang opinion, advice kung tama ba yung wiring ko. At saka sa panel, may dalawang panel ako sa taas. At dalawang 600 watts. Tapos, itong inverter, siya yung nagbili nito, Nagpasabay ako sa kanya. So, kung gusto nyo malaman paano ko ito wiring yan, yung mga loob nito, yung mga SPD, AC, tsaka mga breaker. Meron din ang RCEBO. So, papakita ko sa inyo yan soon. Pero para hindi na mahaba ang video, next video na lang. So, this is Biyahe ni Rans. See you sa next update sa ating solar kasi for this whole month of May, solar about solar yung topic natin. So this is Biyahe ni Rans. God bless. Peace out.